Magandang araw! Sa video na ito, tatalakayin natin ang buod ng ika-38 kabanata ng Noli Me Tangere ni Dr. Jose Rizal na may pamagat na ang prosesyon. Pag-aaralan din natin ang mga mahahalagang pangyayari, tauhan, tagpuan, talasalitaan, at aral, mensahe o implikasyon na matatagpuan sa kabanatang ito. Makinig at manood ng mabuti dahil marami kayong matututunan mula sa makasaysayang akdang ito ni Rizal. Simulan na natin. Nagsimula ang prosesyon sa bayan sa pagtunog ng kampana at paputok. Lahat ng tao ay may bitbit na kandila at parol habang lumalakad kasama ang mga imahen ng mga santo tulad ni San Juan Bautista, San Francisco, Santa Maria Magdalena, San Diego de Alcala at ang mahal na Birhen. Ang karo ni San Diego ay hinihila ng 6 na Hermano Tercero. Ang Kapitan General, mga kagawad, alkalde, alperes, si Kapitan Tiago at Ibarra ay magkakasama sa prosesyon. Napilitang sumama si Ibarra dahil sa imbitasyon ng General. Sa bahay ni Kapitan Tiago, hininto ang mga karo at andas ng mga santo upang idaos ang tulang papuri o lowa sa pintakasi ng bayan. 3 sakristan, guro, mag-aaral, at mga batang may daladalang parol na papel ang nangunguna sa procession. Lumabas ang isang batang lalaki na may pakpak upang bigkasin ang papuri sa wikang Latin, Kastila at Tagalog. Pagkatapos ay inawit ni Maria Clara ang Ave Maria na kung saan ang lahat ay nabighani sa kanyang tinig. Ramdam ni Ibarra ang kalungkutan ng kanyang kasintahan sa kanyang boses. Tinawag pansamantala ang atensyon ni Ibarra ng Kapitan General upang imbitahan siya sa pagkain at pag-usapan ang pagkawala ng 2 sakristan na sina Crispin at Basilio. Dumako naman tayo sa mga mahahalagang pangyayari sa kabanatang ito. Kinumusta ng Kapitan General si Ibarra at binanggit ang pagkawala ng mga sakristan na sina Crispin at Basilio. Nagsimula ang prosesyon sa San Diego na sinalihan ng maraming tao, kasama ang Kapitan General at iba pang opisyal. Inihinto ang mga karo sa tapat ng bahay ni Kapitan Tiago para sa pagbigkas ng tulang papuri sa mga santo. Isang batang lalaki ang nagbigay ng papuri sa wikang Latin, Kastila at Tagalog. Umawit si Maria Clara ng Ave Maria na labis na ikinabighani ng mga naroroon. Mga mahahalagang tauhan. Ibarra, napilitang sumama sa prosesyon dahil sa imbitasyon ng Kapitan General. Dama niya ang pighati ni Maria Clara habang umaawit ito. Kapitan Tiago, isang iginagalang na tao sa bayan at ama ni Maria Clara. Sa kabanatang ito, kasama rin siya sa prosesyon. Maria Clara, umawit ng Ave Maria at nabighani ang lahat sa kanyang tinig. Dama ni Ibarra ang kalungkutan nito. 3 sakristan, kabilang sa mga kasama sa prosesyon, mga estudyante at mga guro, kasama sa mga sumusunod sa prosesyon, mga batang may hawak ng parol, bahagi rin sila ng prosesyon, mga gwardiya sibil, ang mga nagbabantay ng kaayusan ng prosesyon, isang batang lalaki na may pakpak, nagbigay ng papuri sa mga santo sa pamamagitan ng isang tula na kanyang binigkas sa wikang Latin, Kastila at Tagalog. Kapitan General, pinangunahan ang prosesyon kasama ang iba pang opisyales. Kinumusta niya si Ibarra at binanggit ang pagkawala ng mga sakristan. Alkalde at alperes, kasama sa mga opisyal na nakiisa sa prosesyon. Hermano Tercero, hinihila ang karo ni San Diego. Crispin at Basilio, ang magkapatid na nawawala na pinag-usapan ng General at ni Ibarra. Dumako naman tayo sa tagpuan ng kabanata. Ang tagpuan ng kabanata ay sa bayan ng San Diego kung saan may kasalukuyang prosesyon na ginaganap. Ngayon naman ay talakayin natin ang mga talasalitaan sa kabanatang ito. Prosesyon, isang seremonyal na paglakad ng mga tao sa mga lansangan bilang bahagi ng isang relihiyosong pagdiriwang. Karo, isang sasakyan o andas na karaniwang ginagamit sa mga prosesyon upang dalhin ang mga imahe ng mga santo. Hermano Tercero, mga kasapi ng isang samahang pansimbahan na may tungkulin sa mga seremonyal na gawain. At ngayon ay alamin naman natin ang ilan sa mga aral, mensahe
o implikasyon na ipinakita sa nobela. Ang kabanatang ito ay nagpapakita ng halaga ng pananampalataya at tradisyon sa buhay ng mga Pilipino. Ang prosesyon bilang isang bahagi ng pagdiriwang ng mga banal na okasyon ay isang pagpapakita ng paggalang at pagmamahal ng mga tao sa kanilang mga santo at sa kanilang relihiyon. Isa pang aral na mapupulot sa kabanatang ito ay ang pagtitiis at pagsasakripisyo para sa ikabubuti ng iba. Halimbawa nito ay ang pagsama ni Ibarra sa prosesyon kahit na hindi niya nais, dahil sa kanyang paggalang sa Kapitan General at sa kanyang komunidad. Ang kabanata ay nagbibigay diin din sa kahalagahan ng pag-aaruga at pagmamahal sa mga taong mahalaga sa atin. Sa eksena kung saan inawit ni Maria Clara ang Ave Maria, ramdam ni Ibarra ang lungkot na nararamdaman ng kanyang kasintahan. Ito ay nagpapakita ng koneksyon at pagmamalasakit na nararamdaman nila sa isa't isa. Sa usapin naman ng pagkawala ng dalawang sacristan na sina Crispin at Basilio, ipinapakita ng kabanata ang responsibilidad ng mga namumuno sa komunidad na alamin at tugunan ang mga problema at alalahanin ng kanilang mga nasasakupan. Ang pagtugon sa mga suliraning ito ay mahalaga upang mabigyan ng kaukulang solusyon at mapanatili ang kaayusan sa lipunan. At diyan, nagtatapos ang ika-38 kabanata ng Noli Me Tangere, ang prosesyon. Ano ang natutunan mo sa kabanatang ito? I-comment mo na ang iyong sagot. Inaanyayahan ka din namin na i-like, subscribe, at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod naming videos. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.